mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala." Ang salita ng Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang isang katangi-tangi sa ating mga Katoliko ay ang ating pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo. Ipinagdiriwang natin ito tuwing banal na misa. Ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo,
at hindi kaya tayong tanggapin ito. Sa pagtanggap ng banal na komunyon, hindi lang tayo sumusubo ng ostya. Tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Ang banal na ostya ay hindi sumasagisag kay Kristo. Ito ay si Kristo mismo. Naniniwala tayo rito kasi ito ang sinabi niya. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bubaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. Ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Hindi ito matanggap ng mga alagad ni Jesus na nakikinig sa kanya noon. Talagang may hirap itong tanggapin. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Baka mali lang ang pandinig nila. Baka iba naman talaga ang ibig niyang sabihin. Pero hindi. Pinanindigan ito ni Jesus. Tandaan ninyo, maliban na kanin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang aking laman ay tunay na pagkain. Ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Napakaliwanag ang salita ni Jesus. Maniwala tayo sa kanyang sinabi. Ang paniniwala sa tinapay na katawan ni Kristo at alak sa dugo ni Kristo ay sharing paniniwala ng mga apostol ng una pang panahon. Kaya nga sinulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto sa ating narinig kanina, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala ay ang ating ipinagsasalamat ay pakinabang sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghati-hati ay pakikinabang sa kanyang katawan? Kaya idinugtong pa niya, ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kalis ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Talagang katawan ni Kristo ang ating kinakain. Dahil inaalok niya ang kanyang sarili na kainin natin, tanggapin natin siya. Dahil sa ang Panginoon mismo ang kinakain natin, maging karapat-dapat tayo. Hindi lang basta-basta ang pagkukumunyon. Huwag natin siyang lapas-tanganan. Sa ating unang pagbasa, pinaalaala ni Moises sa mga Israelita ang dinaanan nila sa mahabang panahon ng kanilang paglalakbay sa disyerto. Sinabi niya na Panginoon ang pumapatnubay sa kanila sa kanilang paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makakamandag na mga ahas at alakdan. Paano nila na-survive sa 40 taon ang paglalakbay na ito? Pinakain sila ng Diyos ng manna araw-araw. Isang pagkain na hindi nila ito kilala, pero ibinibigay sa kanila ng Diyos. Sinustento sila ng pagkain mula sa langit sa kanilang paglalakbay sa lupa. Kung iyan ay nangyari sa mga Israelita noon, mas lalo pa sa atin ngayon. Kahit na ang manna ay galing sa Diyos, lahat na nakakain noon ay napantay pa rin. Ang manna noon ay anino lang ng tunay na tinapay na ibinibigay ni Jesus. Iba ang pagkain ibinibigay sa atin ngayon. Talagang ito ay hindi lang galing sa langit. Ito'y pagkain makalangit. Si Jesus mismo na anak ng Diyos ang nakikiisa sa atin, ang pumapasok sa ating katawan, sa ating pagtanggap ng komunyon. Totoong mapanganib ang ating paglalakbay sa lupa. Napakaraming problema. Walang araw na walang problema. Napakaraming panganib. Panganib sa ating katawan, sa ating kalusugan, sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating kaluluwa. Nandyan palagi ang tukso. Sa kagandang loob ng Diyos, binibigay niya
ang nakakasustento sa atin. Uso ngayon ang pag-aalok sa atin ng mga energy food at energy drink. Nagbibigay daw ito ng lakas sa atin. Totoo kaya? Hindi natin alam. Baka pinagpeperahan lang tayo. Pero ito ay totoo. Si Jesus ay hindi lang nagsusustento sa atin sa lupa. Ito'y pagkain na nagdadala sa atin sa langit. Hindi lang ito nagpapahaba ng buhay. Ito'y nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa ating pagkukumonyon, tayong lahat ay nakikinabang sa iisang katawan ni Jesus. Parehong Jesus ang tinatanggap natin. Dahil dito tayo ay nagiging isang katawan din sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay na katawan ni Kristo. Kaya pinag-iisa tayo ng banal na komunyon. Gusto natin ng pagkakaisa at ang palaging hamon ay ang pagkakaisa. Ang banal na komunyon ay ang paraan ng pagkakaisa. Pinag-iisa tayo ng iisang katawan ni Kristo. Subukin natin ito sa ating mga pamilya. Maganda na ang mga pamilya ay sama-samang nagsisimba at tumatanggap ng banal na komunyon. Kahit na may mga gusot sa mga relasyon sa pamilya, madali itong maayos kapag ang lahat ay nagtutulungan na tanggapin si Jesus sa banal na komunyon. Mga kapatid, sa pagtanggap ng banal na komunyon, si Jesus mismo ang ating tinatanggap. Hindi na lang siya katabi natin. Pumapasok siya sa ating katawan. Sa patanggap ng banal na komunyon, pinag-iisa tayo ng katawan ni Kristo. Si Jesus ang nagiging dahilan ng ating pagkakaisa. Kaya pahalagahan natin ang madalas at lingguhang pagkukumunyon. Papasukin natin si Jesus sa ating labi. Papasukin natin siya sa ating katawan. Pero huwag sana nating kalimutan na si Jesus ang ating tinatanggap. Kaya ihanda din natin ang ating sarili. Pagsisihan ang ating kasalanan. Kasalanan lamang ang hadlang sa pagdating ni Jesus. Kung may mabigat na kasalanan, ikumpisal ito upang makatanggap natin si Jesus ng karapat-dapat. Nababasa natin sa huling aklat ng Biblia, ang aklat ng pahayag. Sinabi ni Jesus, "Nakatayo ako at kumakatok. Kung diringgin man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo." Nasa pintuan siya ng ating labi. Nag-aantay, kumakatok. Papasukin natin siya. Tanggapin natin ang katawan ni Kristo sa ating katawan.